Hello mga boards, good morning, isang mapagpalang umaga sa lahat na minamahal ng viewers. At syempre, welcome na tayo sa panibang video nating pagsasamahan for today. At syempre, una sa lahat, salamat lang tayo sa mahal nating Panginoon dahil binigyan na naman tayong panibagong buhay, panibagong lakas sa mga mahalagang mga tao sa buhay natin. Syempre, yung ating pamilya. Maraming salamat Lord sa panibagong lakas na pinagkaloob po sa aking pamilya ngayong araw na to. At isang napaka-blessed na morning dahil galing tayong stockyard mga boards. Galing tayo ng Basak. Yan, salamat sa blessing na maagang pumasok. Shoutout kay Tia Guneng. Tia, salamat sa blessing na pinagkaloob mo dahil si Tia Guneng nagbenta siya ng 3 kanding mga boards, kambing. So binigyan tayo ng pang ulam-ulam. Salamat sa blessing. Dahil tapos ngayon kakaway lang natin mga boards. At tingnan nyo yung sili namin Kaka-harvest lang natin nakaraan. At ngayon may mga hinog na naman tayong nakikita. So baka bukas baka bukas ng hapon harvest na naman tayo dito sa ating mga sili mga boards. Harvestan natin sila. Sayang naman at kawawa naman, para mapakinabangan natin, para makabawi tayo sa puhunan natin. At least kahit paano makabawi-bawi tayo sa puhunan na nailabas mga kaboards. At dito tayo sa papaya natin ngayon mamaya kuhanin na natin lahat yung mga lumang bunga. Yan, eto pwede na kunin to yung itira natin yung sa bandang taas na lang. At tingnan nyo yung mga bagong bunga mga boards Yan, pwede ito mga boards, itong mga ganito pwede natin kunin yan kasi pwede natin ng pagkain ng baboy yan. Yung mga hindi complete yung hugis, yan pwede natin kunin yan. Marami na palang bunga, sakto to sa December mga boards. Good morning lambing. Oh, grabe lambing Good morning lambing na mo Morning lambing, good morning. So maaga tayo dito sa ating farm ngayon. Baka bumalik yung ating maguguna ngayon. Sana matapos na nila mga boards para matapos na natin abunuhan yung aming mga kamatis. So siyempre bago ang lahat, yan, ikot lang tayo dito sa ating mga kalabasa. Siyempre, salamat Lord sa mga panibagong blessing natin ngayon. Ito, may mga lalaki tayo. Lalaki. Siyempre, pag may lalaki, maghahanap tayo ng babae. Babae ang ating hahanapin. Tingnan natin kung may mga babae na ba dito, mga birds. Kaso lang, sa nakikita ko ngayon, ba't parang baliktad yata dito? Sobrang daming lalaki dito. Ba't ganoon? Grabe, naninilaw. Pero puro lalaki. Wala pang gaanong babae. Oy, ayun yung babae tumiklop na yung babae. Maagang umano, sumara. Ito. Ito, magandang babae. Magandang dilag. Sa'yo lahat yan Kasi marami kaming lalaki ngayon Di tayo tipid sa lalaki. Kaya sa'yo lahat yan. Sa taas. Pambihira. Ang daming bulaklak. Pero puro lalaki. Ayun. Sa taas. So dito wala pa tayong ganong babae nakikita dito. Merong isa dito sa baba. Puntahan natin, sayang yan. Populate natin mga boards.
Pollination tayo. Ito. Yan, nag-iisang babae dito sa baba. Hello, good morning. Natuloy ka ha? Damihan mo yung pag ano mo, laki mo. Galingan mo. Okay. Hanapan pa kita ng ibang babae. Dalawa lang yung babae na nakita natin dito ah. Taas tayo. Sa taas marami akong nakitang babae doon. Gay. Laki. Kunin natin. Kunin natin. Mga lalaki. Daming naglandi ngayon. Oh, may mais pa si Tatay Rayo dito. Nakaligtaan. Yun oh. Mamaya dalhin natin yan. Ito oh. Yan. Babae. Gandang babae. Ito matutuloy ito mga boys dahil ganda ng pagka biak niya. Pollination sa ating kalabasa. Andito na tayo sa side ng itaas ng kalabasa. Ay, itaas ng papaya. Pero pupunta rin ako doon. Papunta tayo doon sa harap ng treehouse. Ito dyan Rayot. Tapos doon sa bahay, sila ano, daming nagpo-pollinate. Oh, paraan. Papunta tayo doon sa kila Bruno. Tingnan kung gaano nakakapal yung ating kalabasa mga birds oh. Yan. Kapal na no? Oo. Makapal na dol. At syempre kailangan ang pollination tuwing umaga lang dahil sa umaga lang po bubuka yung ating mga bulaklak nila. Ganon yun. Ito ang dami lalaki oh. Oh. Ah, ito babae. Yan oh. Wait a minute. Kaping mainit. Ewan ko matutuloy. Parang Diyos nang bahala sa'yo. Si Ama na pong bahala sa'yo kung itutuloy ka niya. Ito may mga hindi na pollinate dito mga birds. At yun nga, sa kasamaang palad di sila natutuloy. Ang dami na pala. Ayan oh. Oh. Ayun pa oh. Maso lang. Hindi sila na pollinate. Pollinate lang natin. Yan, patuloy tayo sa pagpo-pollinate mga birds. Sa ating mga kalabasa. So andyan na yung mga ano natin, manggunahay natin. Nadagdagan sila ng isa, 4 na sila. So malamang tapos na ngayon yung ating ano dyan, paggugunas kanila. At tingnan nyo yung may kalabasa na pala tayong malalaki mga birds oh. Oh. Yan. Ganda ng hugis niya. At medyo marami na yung pollinate natin. At tingnan yung mga di natuloy mga birds oh. Yan yung isa sa mga hindi na populate nakaraan. Di lahat na supling so tumuloy, lalo na pag yung iba di ma-pollinate. So may mga tendency talagang di sila natutuloy tulad nito. Yan. Malalaman mo yung isang supling pag di matuloy dahil ganun yung itsura. Yung iba yung itsura mga birds.
Dami pa palang mais dito oh. At si Tatay Rayot, may nakaligtaan si Tatay Rayot doon na mais. Mamaya babalikan natin yon pagkatapos natin mag pollinate sa ating mga alaga. Tamang tama dahil andun yung magugunahay. So walang pasok si Pia. Makapag ano tayo doon, abono tayo doon. Tapusin na natin yung abono natin doon para wala na tayong problema. Dito kapal na ng kalabasa namin dito. Wala nang natitira na lupa na bakante. So halos lahat ay nasakop na ng ating mga kalabasa. So, yung ating papaya, wow, may hinog dito. Di nakita ni Tatay Rayot to. May hinog ng papaya oh. Yan oh. Kapal na mga birds no. Yung napir ni Tatay Rayot oh. Ang kapal na. Yan, meron tayong nakikita mga ano dito. Ito. Wow, daming babae. Ginabayan. Babae ako. Sabi niya, babae ako. Kabila. Ito, bukang buka. Landi na landi ah. Kahanap talaga siya ng lalaki. Pala ito mga birds, start pa lang ng aming pag ano to, start pa lang sa ating mga bunga ng kalabasa. Sa sunod na araw iano natin to, isprayan natin ng mismong foliar lang. Mamayang hapon pala isprayan natin to, mamayang hapon ng foliar, yung purong foliar lang mga birds. Dito sa bahay ni Bruno, kita nyo yung kalabasa dito sa bahay ni Bruno mga birds oh, sa gilid. Yan, halos wala nang nakikita talagang lupa. Halos lahat ay dahon na. May pusa. Ming! Ming ming! Nag-harvest ng sitaw si Tatay Rayot kahapon mga boys. Kaso lang sobrang daming naiwan oh. Pang gulay-gulay lang siguro yan. Mamaya harvestin natin, bigyan natin kay Tia Guning. Wawa naman. Para makatikim si Tia Guning na ating tawag dyan, sitaw. At dito na tayo sa kabila mga birds. Oh, wow. Hihiw. Tingnan yung mga kalabasa natin dito mga birds oh. Marami na palang malalaki dito oh. Ito yung nakaraan na na-pollinate natin dito. So ngayon sobrang ang bilis ng kanilang improvement. So di pa natin na isprayan ulit ng foliar to. At baka mamayang hapon, yan, dalawa naman kami ni Tatay Rayot, isprayan namin to ng foliar. At marami na naman tayong pwedeng pakastahan, mga lalaki, mga babae. Unahin natin dito sa gitna mga birds. Hanap lang tayo ng mga lalaki, magagandang lalaki. Kasi yung ibang lalaki kasi
Hindi sila ano, di buo yung kanilang utin-utin ba. Yan o. Maganda talaga, isang malaking tulong din talaga sa kanila yung pollination mga birds. Kasi nakakahanap sila ng similya ba, nagaling talaga sa lalaki. Yung abono namin hindi pa natutunaw, so tamang tama lang yan, paunti-unti lang ba. Ito tingnan mga birds, naglabasan na yung mga ano dito. Naglabasan yung mga babae sa labas ng bakod. Lumabas na talaga sa bakod. Ito na Mga birds, good morning. So nag-charge na ako kanina dahil nalubat tayo. Pagkatapos nating mag-pollinate sa ating mga kalabasa, andito tayo ngayon sa kamatis naman ngayon mga birds, dahil sa wakas dumating na yung ating mga tropa, yung nagtatanggal ng mga damo sa ating mga kamatis. Yan, so habang nagtatanggal sila, so tatapusin ko naman yung abono natin dito sa ating kamatis. Mayroon kasi akong na timpla dito, 2 drum. So tingnan natin kung kayang ubusin, kaya nating tapusin, dahil di pa naman nila lahat nasagad sa hanggang dulo yung pagtatanggal ng damo. So siguro mamayang hapon, pag nagtuloy-tuloy yung kanilang pagguguna dyan, pagtatanggal, so siguro mamayang hapon matatapos na nila tong, ito lang naman yung pinagunahan ko ditong part lang, dahil ito yung di kasi nagunahan. Ito kasi dito, so natanggalan namin ng damo to nakaraan nila Tatay Riot, kaya yung damo dito, so di siya gaanong kakapal, so kaya nating pag nag-abono tayo, kaya lang alisin sa mga kamay natin. So dito talaga iba yung kapal ng ating ano dito, damo. So kaya pinabilisan ko na para mahabol na natin ang abono mga aboards. So 4 sila yung andyan ngayon, yung tropa natin, dapat 5 yan. Aso lang yung isa may appointment daw doon sa PWD, yung kapatid ni Dodong Hilio. Si Dodong Hilio may matatanggap daw, so di naman kasi marunong magsulat yun, kaya sinamahan na ng kapatid. At ito na yung kamatis natin Ito yung harvestin natin bukas mga aboards, yung ating mga kamatis. Yan, marami tayong ma-harvest bukas dahil biyernes pala, biyernes. So mamaya tatawagan natin si Dodong Nilbert kung ano yung lagay dun sa pinakanbas natin dun sa Bacolod, kung ano yung kalagayan dun. So kung maganda yung bigayan dun, so siguro dun natin ibabagsak tong kamatis natin mga birds, para makabawi-bawi man tayo sa ating puhunan, konting puhunan. Shoutout pala kay paring Gilbert dyan, ingat palagi pre. So tara, start na tayo sa pag-abono. Ako lang muna dahil si Tatay Riot may ginagawa at si Manlaboy, ayan, inutusan muna ng atin niya sa baba. Taas pala. So saktong sakto yung pag-apply natin ng abono, dahil kahapon kasagsagan ng init kahapon. Sagsagan ng init kahapon mga birds, kaya talagang natuyo yung puno ng ating mga pananim. Kaya ayan, isang ano mo lang, isang buhos mo lang. Yeah. Talong
Bigyan natin ng pagkain para makakain. Alay mo, magbigay ng bunga sa atin yan. Isang tunil. Isang tunil na bunga ibibigay. Baklag ng buwan. Kita maak. So ang unang harvest natin sa ating mga kamatis, nakapag-harvest tayo ng 46, malinis. Pero doon naman to malalaman natin kung doon na to sa ano mga birds, doon na attack ito pag nakapag-harvest tayo ng yan. Simula sa pangatlo, pangalawa, medyo marami-rami na yan. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Doon natin makikita yung tunay na harvest talaga. Kung ilang kilo na aabutin. Dati naka-tracing harvest yata kami sa aming mga ano eh. Yung unang project namin sa aming kamatis. Tracing harvest yata kami noon. Ewan ko lang ngayon. At lumiwanag yung mukha ng ating mga kamatis nung natanggalan sila ng damo. Iba talaga pag natanggalan ng damo. Birds. Ayan o. Ayan. Lumiwanag yung ating mga kamatis. At nakikita natin yung mga ma-harvest natin sa Biyernes. Kaso may mga ano talaga, tuka pa rin ng manok kahit sabihin natin tinanggal natin yung mga ano ng manok. Mga manok tinanggal ko na ba? Mga birds, so mainit na. So kanina nag-abuno kami ni Tatay Riot doon sa ating mga kamatis, pero di namin natapos dahil di pa rin natapos sa gugunahan mga birds. Tatanggalan ng mga damo. So baka mamayang hapon tapos na yun. At lah, ang daming similya ng isda oh. Tilapia oh. Ayun yung nanay oh. Wow. Ang dami niyang anak. So di na talaga matitibas tong ano natin mga birds. Di na basta-basta maubos yung mga tilapia natin dito. At meron pa dito oh. Yan oh. Maramihan. Kainin natin. Marami pa rin pala sila no. Kala ko konti na lang to. Yan oh. Dami pa pala mga birds. Kala ko paubos na yung mga tilapia natin dito, pero marami pa rin pala. At dito talaga oh. Sobrang dami na dito at magandang balita, malalaki na sila, kaunti. At di lang yan dahil merong tatlong malaki dyan at linaw ng tubig natin yan oh. Lo. Ginoo. Ano yung baso? Mama. Dagdagan natin. Ayan yung sobrang laki mga kaboys oh. Grabe, laki niya na. Sarap mong prituhin. Sana? Ayun siya oh.
Grabe, laki niya na talaga. Siguro nasa ano na yan mga birds, 1/4 siguro isa niyang tilapia na yan. Ganun na siya kalaki. O baka lagpas pa. Mayroon pa palang ibang malaki dyan oh. Yan oh. Hybrid na hybrid pa yung itsura niya mga birds. Dahil yan po yung galing dun sa DA nakaraan. Malalaki yung katawan na maliliit yung ulo. Ganun yung hybrid na tilapia, malalaman mo. Kasi pag mga hindi na hybrid, yung nasa yung similya na lang na galing talaga sa fish pan, yung nasa F1, F2, F3, F4. So ang itsura nun ay ano na mga birds, yung malalaki ulo tsaka maliliit yung katawan. Ganun yung itsura nun. Ayan na, busog na. At dito sa kabila, busugin din natin. Kasi marami yung ano dito, similya oh. Eto mga similya na nakikita namin dito, natin na ngayon mga birds. Nasa ano pa lang to, F2 pa lang to. Kasi F1 pa yung ano dito, F1 tong tilapia na to eh. At tingnan yung ano, sobrang tapang nung nanay mga kaboards nung namisa oh. Lahat na lumalapit na ano niya, lumalapit na tilapia kasi kinakain din pala ng kapwa tilapia yan oh. Yan. Ayan oh. Hinahabol niya. Kasi minsan kasi pag sobrang di niya mapigilan mga kaboards, ang ginagawa niyan, hinihigop niya yung mga anak niya. Pero yung mga anak niya pasaway din eh oh. Pupunta din sa malayo eh oh. Edada! Oh. Alam din nila yung ano kung saan yung nanay mga kaboards. Kaya pag nasa ilog yan, yan yung unang nahuli pag siyempre pag naninisid ka. Yan yung mga ganyang tilapia. Kaya iba yung itsura nung mga nanay mga kaboards ha. Ayan oh, yung ganyan oh, tigre. Ganun dito sa kabila oh. Kaso yung anak niya unti na lang. Hinigop niya siya muna siguro. Yan, naparami sila ng naparami. So dapat magdadagdag kami ng isang fish pan dito mga boards. Kaso lang sobrang busy natin ngayon, di pa natin naasikaso. Dahil si ate gusto nga mag-provide si ate ng isang fish pan pa. Ang ilalagay namin dito, catfish. Pero sa ngayon, siguro pagkatibas na lang ng ating tilapia, pagkatibas na lang ng ating mga kamatis, siguro doon na tayo makaluwag-luwag sa pag ano mga boards, paghukay ulit ng isang fish pan. Siguro doon tayo maghukay ulit oh, sa baba. Para malilim sa mga alatres natin. O mga alatres natin, sobrang lalaki na oh. Oh. Pwede na silang putulan. At ito pala, so ayun, lumipat na pala yung mga tropa natin dun sa baba, sa mga kamatis natin. At dito sila huling guna nakaraan. So ito naman yung aabunuhan namin, ito tayo Riot. Siguro sa sunod na araw. Pag natapos kami dun sa aming mga kamatis. Kasi Huwebes, Biyernes, Biyernes, abunuhan na natin to dahil mag-harvest kami ng Biyernes mga kaboards. Tapos yung ating ampalaya dito ay ayan na, unti-unti na silang naninilaw. Di ko na naabunuhan yan eh. Pati yung mga sitaw natin oh, sitaw natin ganun din. Masyado nang umano yung kanilang mga talbos. Yung dahon nila matanda na. At nakakuha na pala si Nanay Riot ng ano dito. Naka-order na siya ng mga kawayan mga boards. Ito yung gagamitin dun sa ano. Yan. Kawayan para dito sa tree house ni
Yung project ni Nanay Raya dito para matapos na to. Kasi itong ano na to mga birds, ihanda niya to sa fiesta. Pang fiesta to. Kasi baka di natin alam, malay mo si Utol Rayot ay makauwi dito sa fiesta. So ilang araw na lang mga birds. Nung araw na ba tayo ngayon? Anong date na ngayon? 3? Ay, 4 na. Napakabilis ng araw. 4 na pala. Yan, malay mo makauwi si Utol Rayot. O, di ba? At least may kahit pa paano may konting nagbago sa treehouse niya, sa ilalim ng treehouse niya. Yan yung pananim nating sitaw, oh. Nakakalat pa diyan. Di pa natin na iligpit. Yan yung mga nabulok na karaan, na tumanda na karaan. Di natin na harvest dahil sa sobrang mura ng sitaw. Grabe init mga birds, oh. Grabe. Ang lakas ng tama. So dito sobrang medyo marami na yung bunga nating kalabasa dito mga birds, dito banda. At yan, nakaraan na kapag ano na tayo dito. Kanina sobrang marami na tayong supling na alam nating natutuloy na nakikita dyan. So baka mamayang hapon or bukas na umaga mag-apply tayo ng foliar para sa pangpakapit ng mga bulaklak. At ito na, may bunga na dito mga birds, oh. Halos ganito na kalaki-lalaki yung bunga na nakikita natin dyan kanina. Yan. Ginabayan mga birds yung ating mga kalabasa. Ganon din dito sa baba. Yan, oh. At mag 11 na mga birds. Malapit na ang wawa naman yung ating naguguna dito. Grabe bilib ako ng kay Dudong Christian, oh. Mahihain lang kasi baka ayaw nilang humarap sa kamera. So wag natin pilitin kasi ano nila yan, eh. Karapatan nila yan mga birds. Tapos meron tayong tropa dyan na naguguna din na mag-asawa. Tapos yung dalawa naman, 4 sila ngayon, eh. Magbiyana naman yan. Mga kalabasa natin dito, medyo umano yung takbo, kumulot. Pero bawi naman sa saging. Yung saging namin dito ay ayan, pausbong na. Grabe init. Boys. Ayan, oh, mga 3 lane na lang yung tinatapos nila. Matatapos na yung ating paguna dito banda, pero yung doon. So mamayang hapon siguro yan na matatapos na nila yan. Yung pagguguna dyan. Mabilis na lang yan mga birds. Mabilis lang maguna dyan mga birds. Dahil yung mga lupa dyan, malambot kasi yung lupa dyan. Balili lahat yung mga damo dyan. Kaya malambot lang dyan. Sana ba yung mga gagamba ko dito? Nawala na. Nahulog na yung kinakapitan ng gagamba natin dito. Asan yung dito? Uy. Bunga na saging natin, oh. Lumalaban pa rin siya. Nawala na yung gagamba ko dito, ah. Wala na talaga. Nakamalay. Lumipat yun. Bunga, oh. Wala. Kambal lahat, oh. 4. 3 pa. Puro kambal. Kabila. Ito, oh. Lumipat pala. Ito yung sapot, oh.
Lumipat pala yung ating gagamba. Mga kaboys, tingnan natin kung saan siya lumipat. Hindi, iba oh. Yan oh. Nangagat. Ito. Ito, gagamba to. Ito. Uy. Ang dalitan. Ayan na sila patapos na. Ayan kita nyo kung ano kakapal yung kalabasa natin dito. At ano yung kamatis natin, na aliwalas yung mukha nila na natanggalan ng mga damo. Siguro makabawi pa yan. Tapos yung mga manok na namimirwisyo sa mga ano namin doon, mga kamatis natin, yan, tinuluyan na natin. Niligpit na natin sila. Ayan marami na. Lagyan natin sa bukag. At si Manlaboy nag-training sa kanyang panabong. Ano mo? Palabanin mo. Mapalo. Mawalo na. Di ba? Nahingal siya pambihira. So ayan mga kaboards, abangan nyo na lang sa mga sunod nating update, sa sunod nating harvest sa ating mga sili tsaka kamatis. So sana man lang makabawi po tayo dun sa ginastos natin sa ating mga pananim, mga boards, dahil medyo tagilid talaga yung presyo ngayon sa ating mga pananim. Pero di tayo mawala ng pag-asa dahil meron pa naman tayong yung sili. Itong sili, alagaan lang natin, mahaba-haba pa buhay nito. At yung ating mga kalabasa, sana gabayan po yan yung presyo niyan. Matapat na tayo ng medyo, kahit medyo sapat lang, huwag din masyadong mababa. Kasi ang kilo ng kalabasa ngayon nasa 8 lang yata. So ayan, at basta di tayo mawala ng pag-asa hanggat may buhay, may pag-asa, hanggat may bumibili sa ating mga pananim. Yan, tuloy lang tayo sa buhay. Laban lang. At shoutout sa lahat na minamahal naming viewers dyan, sa lahat na sumusuporta. Maraming salamat sa inyong lahat sa Sword Planet. Thank you for all support my channel at sa Riot Family. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. At lalo kay Nanay Mo Fan, maraming salamat sa tiwala, Nay, at pagsuporta po. Shoutout kay Idol Japper, Sword Family, sa inyong lahat, sa mga OFW natin dyan, sa mga kumpare ko, shoutout sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Bye bye. Love you all. God bless.